Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel na to, I'm Za and this is Za Canada Vlog. Here in this episode, we are going to talk about the OEC or Overseas Employment Certificate. So marami ang confused dito, lalo na dun sa mga taong nag-aabang ng flight papuntang Canada. Kasi marami ang confused. Kailangan ko bang mag-apply ng OEC kung galing akong Pilipinas? Kung isa ka sa mga taong ganyan na nagtatanong kung kailangan mo ba ng OEC or hindi, then this video is for you. Panoorin hanggang dulo. Well, let's talk about OEC or dun sa mga first time na mangingimam bansa or magtatrabaho papuntang abroad or sa labas ng Pilipinas. Ano nga ba ang OEC? Once again, OEC is an Overseas Employment Certificate or the exit clearance para sa mga OFW na aalis ng Pilipinas para magtrabaho abroad. Kinukuha yan sa POEA. Okay? So, ginagawa ito there's no more POEA nowadays, but it is called Department of Migrant Workers now, or DMW. And these are required documents for OFWs na documented ang trabaho nila and registered ito sa Pilipinas. Basically, DMW ensures that your job, your employer, the institution itself is registered or legitimate na employment mo at government protected ka. So ngayon, kung open work permit ka papuntang Canada, ano ang mangyayari? According to the recent report from the government, from the Philippine government, open work permit holders are still Filipino nationals with a work visa or permit, which are generally considered as overseas workers under the system. So, nag-a-apply pa rin si OEC. Ano ba ang kailangan ni immigration or ng Philippine immigration bago ka makalabas para hindi ka ma-offload? Sayang naman yung ticket na binili mo, di ba? Next, ano ba yung mga kailangan? Passport, valid Canadian open work permit visa, LMIA exception, and related purpose or ticket. But ang catch, for open work permit, especially yung first entry, wala yan. Walang nire-require na OEC. So marami nang naka-experience na hindi kailangan ng OEC para dun sa umalis na unang beses. Ibig sabihin, for example, you and your spouse, kumbaga ikaw yung may hawak ng temporary TFW, temporary foreign, ikaw yung temporary foreign worker, yung TFW. Tapos may close work permit ka, and luckily you are eligible for those people na nagagrant yung asawa din nila ng SOWP or spouse open work permit. Kung first time ng asawa mo na aalis or pupunta dito sa Canada, then your asawa, your husband or your wife may not be required for an OEC. Kasi first time niyang mag-exit ng Pilipinas. In this type of situation, then the DMW or the Department of Migrant Workers may not issue you an OEC kasi wala ka namang maipapakita ng employer. Wala ka namang wala silang tawag diyan, mai-check na legitimate or what employer kasi nga maghahanap ka pa lang kung
maka-arrive or kung makapunta ka dito sa Canada. So once again, there are conflicting stories online that there are OFWs in the Philippines na mas nauna pang umalis yung mga open work permit kasi nga wala naman silang verified contract or wala naman talaga silang legitimate employer na magpapatunay na meron na talaga silang trabaho dito sa Canada. So, interpretation is wala silang requirement na maipapasa sa DMW. May iba naman na it's better for you to get an OEC right now kasi nga kapag bumalik ka sa Pilipinas as an open work permit, let's just say that si Kurt na lang, bigay natin ng example si Kurt kasi naka-open work permit siya. Kung actually ako naka-open work permit na nga rin ako kasi nga naka-vulnerable open work permit nga ako, di ba? Anyway, let's say for example, ako na lang, umuwi ako sa Pilipinas and gusto kong bumalik papunta rito sa Canada. Hindi ako makakalabas ng Pilipinas unless I show them a proof or an OEC. So, ibig sabihin, kakailanganin mo siya kung gusto mong bumalik papunta ulit ng Canada. Pero ano nga ba yung mga advices for those people who are not yet employed? Once again, OEC, hindi ka pwedeng, let's say, kasi yung nagtanong sa akin, actually, yung dilemma niya is, may employer siya dito dati. And nag-grant yung vulnerable open work permit siya. Unfortunately, umuwi siya sa Pilipinas. And syempre, kung vulnerable open work permit yun, ibig sabihin, hindi siya nakapag-apply ng OEC. Kasi nga, if you are going to look at the requirements para makakuha ka ng OEC dito sa Polo, dito sa Vancouver, dito sa British Columbia, you need to have a verified employment contract. Probably, yun yung hindi ginawa nung nagtanong sa akin. So, before siya umuwi, hindi muna siya nag-secure ng OEC from her previous employer. Pero paano nga naman niya gagawin yun? Vulnerable open work permit siya. Ibig sabihin, most likely, na-abuse siya or hindi na sila in good terms nung previous employer niya. God knows kung ano nangyari sa kanila, kung ano ba ang dahilan kung bakit siya nag-apply ng vulnerable open work permit. Pero nga, yun nga, ang pagkakamali niya, bago siya umuwi, hindi niya muna sinecure yung mga documents. Paano nga ba ako makakabalik papuntang Canada kung wala akong OEC? Kasi isa yan talaga sa pinaka-importanting bagay bago ka makalabas ng Pilipinas. Makapasok ng Canada kasi may visa ka, it's good. But makalabas ng Pilipinas, yan muna ang kailangan mong problemahin. And here are some advices of OFWs or na nag-travel na holding an open work permit. So, they may not strictly need an OEC, so which means that hindi ka nila ifo-force na mag-provide ng OEC, but they may ask you certain documents like affidavit of support, travel itinerary, proof of funds, etc. Pero, rules change every time. Okay? Hindi natin alam kung kailan niya magbabago. By the time that you made your flight, probably nagbago yung rule. Oo, kailangan mo na nga pala ng OEC no matter what. Then, paray ka. Diba? I'm sorry for the word. But yeah, lagot ka. Diba? So, better safe than sorry. Okay? And, once again, it's always final decision ng immigration officer on exit. Okay? So, make sure you coordinate with Polo or DMW para sa mga list of requirements or if you really need it or not. Well, the short answer is yes.
kailangan mo pa rin ng OEC or Overseas Employment Certificate galing sa DMW or sa Polo para maka-re-enter or para makapasok dito sa Canada even if you are holding an open work permit. Kasi you are still considered as a temporary worker or as an overseas worker with employment contract. Pero, once again, there are still cases na nakalipad ng walang OEC, lalo na sa unang entry. If first time ng asawa mo or na common law partner mo na magpunta dito sa Canada, then it may not be required. And best practice is coordinate with DMW or Polo so that sure ball, galing na talaga sa kanila yung information. Okay? Hindi ka magsasayang ng pera, hindi ka magsasayang ng oras at ng anxiety, ng stress at kung ano-ano pa ang kakaisip kung oo o hindi ba yung sagot sa tanong mo. So make sure to coordinate with the government body dyan sa Pilipinas kung required ba o hindi. Okay? Paki-comment nga below dun sa mga nakapasok lately na may open work permit. Hiningan ba kayo ng OEC ng immigration officer dyan sa Pilipinas? I would like to hear your thoughts on this. Alright, so if you like this video, don't forget to comment, like, and subscribe in this channel. Okay? At laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Lumalakas pa din ang email ko dyan sa baba. Inspiring stories and questions. I'm here to hear them out and relay in this channel para matulungan natin yung bawat isa dito sa Canada. Okay? Thank you so much for watching. Until next time. Bye-bye.